Kasama ho natin ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon. Magandang gabi ho sa inyo and thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Secretary Dizon, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito. Secretary. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Thank you for joining us. Tayo po live na napapanood at napakinggan sa ating 32 stations nationwide, Secretary. Kamusta po yung sinagawa ho ninyong assessment at validation sa mga public infrastructure projects sa may bahagi ng Mindanao area, sir? Opo, medyo matindi po talaga yung tama nitong halos 8 intensity 8 na lindol sa Southern Mindanao, ano. Lalo na po dito sa mga probinsya ng Sarangani, ng South Cotabato, sa General Santos City, pati na rin sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. So nandun po tayo since yesterday, right after po nung bagyo nung umaga, nung lindol nung umaga. At ano po, na mabigat po talaga ang tama sa public infrastructure. So marami pong mga daan na nasira, naputol, marami pong mga tulay na naputol. Kaya po immediately po kagabi pa lang, pinamobilize na po ng Pangulo ang lahat ng resources natin para po maumpisa na ang repair and rehabilitation. Kasi kailangan po talagang madaanan itong mga kalye natin, mga tulay, para po maabot natin yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong. So tuloy-tuloy po tayo dyan at pinapapaspasan po natin lahat yan. Nagpunta din po tayo sa dalawang ospital, sa George Royeca Hospital sa Jensan at sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel sa Sarangani. Awa po ng Diyos, maayos naman po yung ospital, hindi po structurally na na-damage, kaya po naibalik na po natin ang mga pasyente at ang mga doktor at nurse sa loob ng ospital simula kagabi. So, ano lang po, ngayon po magpo-focus na rin po tayo sa mga classroom dahil marami din pong mga classroom at school building na nawasak nitong napakalakas na lindol. So ano po, no? Tuloy-tuloy po tayo lahat dyan at ang pangako po ng Pangulo talagang hindi po natin iiwanan ng Mindanao at ang mga kababayan natin dyan huwag mag-aalala dahil hindi po natin sila iiwan. May count na ho tayo, sir, o may bilang na ho tayo sa dami ho ng mga public infrastructure projects na nasira ho dyan? Ano po, no? Ang estimate natin na damage ay umaabot na ng lampas 1 bilyong piso. Pero as of kanina pa lang yan. So, tingin ko tataas pa yung lalo habang nakikita pa natin yung iba pang mga nasira. Pero wala tayong magagawa. Kailangan talaga paspasan natin ang repair at gawin natin ng mabilis. Pero tuloy-tuloy lang po ang mga update na ibibigay natin. Sa lahat ng public infra na nabisita ho ninyo, ano yung pinaka-grabe ho dito, sir? Ang isa po sa mga pinaka-grabing nabisita ko, itong Jensan San Jose Tiboli Road. Ito po ay bundok na nagko-connecta ng South Cotabato at ng Jensan. Ano po ito, no? Nasa bundok po kasi ito. Kaya practically po, nabura halos yung ilang parte nitong kalye na to dahil sa grabing mga landslide, ano? So talagang matindi po yung damage at kailangan lang po ayusin natin ang bagong disenyo nung gagawin nating bagong kalsada para maproteksyon na natin sa mga ganitong klaseng mga sakuna sa mga darating na taon. Bumujay, with your follow-up. But mayroon po ba kayong initial findings, Secretary? Bakit bumigay ang ilang mga structures dito? Was it design failure, poor compliance with building code, or intensity of quake alone? Alam mo, Bombo Jai, no? Halos 8.2 yung intensity ng quake, no? Napakalakas nun, no? Isa yan sa pinakamalakas na na-experience ng bansa in the last maybe 50 years, no? So talagang talagang wala tayong magagawa dyan. Talagang bibigay yung mga area, lalo na sa mga bundok, no? Kasi grabe yung landslide, nandun ako mismo, no, kanina. At talagang grabe. So kailangan na lang natin ayusin ng mabuti at magdagdag tayo ng mga paraan para maiwasan yung mga ganitong disgrasya, pero masyadong malakas talaga yung lindol, Bombo Jai, no? Masyado talaga malakas. Secretary, yung mga gumuho po ng mga building, what will be the intervention ng Department of Public Works and Highways dito? Ngayon, nagki-clear tayo. Yun ang pinaka-importante ngayon, no? Kasi lalong-lalo na yung sa Jensan, yung mga private buildings, yung Jollibee, yung
yung some parts ng SM, yung iba pang mga struktura, yung Notre Dame University na nandun din ako kanina, yan po lahat talaga kailangan i-clear. No, talaga pong pero meron din naman mga building na hindi naman masyadong na-damage, no? So ano din talaga, no? Talagang depende din siguro sa pagkakagawa at depende na rin dun sa intensity dun sa mga ibang lugar. And by So witness, kailangan tayong mag-clear at kailangan masigurado natin na na wala nang ibang masasaktan. okay. And by witnessing, no, Secretary, lahat ng mga nakita niyong pinsala dito, pinuntahan ninyo, will Department of Public Works and Highways push a stricter enforcement pagdating sa National Building Code, especially sa mga seismic-prone areas, Secretary? Yes. Kaya alam mo ngayon, Pombo Jai, no, nagsasagawa tayo ng malawakang review ng ating building code. First ito in, I think, 20 years. So, tingin ko, itong mga sakunang ganito ay reminder sa atin, no? Pero alam mo, minsan hindi naman regulasyon ang may kasalanan, eh. Minsan ang may kasalanan din yung mga nag-i-implement saka yung mga dapat nag-i-enforce, eh. Kasama na dyan yung mga, halimbawa, no? Yung ibang gusali dito sa Angeles City, sa Pampanga, wala namang lindol yan. Pero gumiba ng mag-isa lang. No? So, ibig sabihin talagang substandard yan. So, kailangan talaga, hindi lang natin reviewin at gawing mas stricto yung building code, pero siguraduhin din natin, pinapatupad natin ang tama. So, kasama natin dyan ang local government, ang provincial government, at ang private sector. No? Kailangan, kailangan mas maging stricto tayo sa pagpapatupad ng mga regulasyon na to. Okay, Mambo Jen? Secretary, may timeline na ho ba tayo? Based doon sa initial na natunghayan po ninyo, may timeline na ho ba kung hanggang kailan naabutin yung rehab? Wala pa akong masasabi kasi nag-uumpisa pa lang tayo sa nag-uumpisa pa lang tayo sa pagsasaayos, no. Nasa day 2 pa lang tayo, no, since actually day 1 pa lang after the quake, no. So magagaman siguro natin sa mga susunod na araw kung ano ang timeline natin saka yung final na cost nitong rehabilitation natin. Pero paano po yung gagawin po ng Public Works and Highways Department na maging strategiya? Kasi mid-year na ho tayo and then medyo limited yung budget po natin ngayong taon. So, Nangako po ang Pangulo na lahat po ng pondo ipo-provide para sa rehabilitation. So hindi lang naman po DPWH budget yan. May mga reserve funds naman tayo for calamities na pwedeng gamitin. So basta po ang sabi ng Pangulo, gawin lahat ng tama, gawin lahat ng mabilis. As of now, may priority ho tayo na uunahin, sir? Ang roads and bridges ang priority natin at yung mga ospital. At susunod dyan, siyempre, yung mga eskwelahan. Sige. Secretary, alam kong busy ho kayo sa meeting ho niyo dyan sa Opo, Mapalaco. maraming salamat po. Magbibigay po tayo ng regular update. Maraming salamat po, Secretary. Ingat-ingat po kayo, sir. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Bombo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, mga kabombo, medyo nagmamadali dahil nga po rito sa pulong ngayong gabi sa Palasyo Malacanang with President Ferdinand Marcos Jr. From time to time, makiki-update din po tayo dahil patuloy po yung ginagawang assessment dyan sa may bahagi ng Mindanao area. And abangan din mamaya, may live report din po ang Bombo Radio General Santos dahil kasama po ang Bombo Radio Philippines doon sa nagsagawa kanina ng or doon sa isinagawa kanina ng aerial inspection doon sa mga pasilidad dyan sa may bahagi ng Mindanao na labis na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol na tumama nitong nakalipas na araw. Maraming mga lugar pa rin po doon ng hirap pong matungo ng mga rescue team dahil nga ho rito sa pahirapan sa transportasyon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.